po, sir. Yes, good morning, Manong Ted at DJ Chacha. Magandang umaga sa inyo. Opo. Senator JB, sorry po, gambalain lang namin kayo. Dito ho sa usapin pa rin ng PhilHealth kasi siguro ho naman nakarating na sa inyo, no? Maliban doon sa pag-amin mismo ng DOH Secretary na ang utang ng PhilHealth sa government hospitals ay 14.8 billion, si Ginoong Decrano 6 billion, yung pong magulo na uri po ng PhilHealth sa kanila pong pagbibigay ng benepisyo para sa mga nagkakasakit. Sabi nga ni Dr. Degrano, okay, ang kanila pong patalastas o advertisement o PR sa inyo, hindi, tinaasan na namin yan from 300,000 to 1 million. Pero sa actual na po na pag-claim, nag-iiba-iba. Kaya po may mga pasyente, Sir JV ha, may cancer patient, ang isang injection, 100,000 mahigit. Ang bawas lang pala, 7,000. Alam niyo ho yun, yung iba po na-confine, sakop ng kanilang mga panuntunan. At the end of the day, 21 mil lang ang binabawas. Senator JB, para sa akin lang po, para may panlilin lang na nangyayari eh. Talagang gano'n, hindi dapat ganyan. Dahil ang layunin ng Universal Healthcare Act na ating pinasa, talagang may pambabay out-of-pocket expense ng bawat Pilipino. No? In fact, Manong Ted, ay although nag-improve ito, pero totoo yan, nakakalungkot marinig yung mga ganyan na kakapiranggot lamang ang kinukontribute ng PhilHealth na hindi dapat ganon. Especially sa mga indigents, yung mga senior citizen, PWD, na talagang walang kapasidad magbayad. Ang target natin po dyan, pag full implemented ng Universal Healthcare Act, talagang zero balance billing, wala silang babayaran. So, yan nga po ang very controversial ngayon. Si Rul, Manong Ted, alam mo niya naman yung almost 90 billion na PhilHealth funds na excess funds na gagamitin, na i-divert para po sa priority projects. Talagang hindi rin po ako sang-ayon dyan dahil gaya na nabanggit nyo, marami pang utang sa mga ospital, marami pang beneficiary na hindi talaga nakukuha yung dapat nilang makuha. So, para sa akin, bago natin sabihin na may excess funds, dapat lahat po i-satisfied, lalong-lalo na yung mga beneficiaries, nakukuha nila yung dapat nila makuha. Paano din? Yung po, well, ito ho kasi ngayon pending na sa Supreme Court, pero meron pa hong next tranche, ngayon pong October, yung third tranche na ito. Pero, Senador, kayo po ngayon, ano po ang magagawa ninyo bilang isa sa mga pangunahing may akda ng Universal Healthcare Law dito po sa uri ng serbisyo binibigay ng PhilHealth? Kasi po, sir, baka pagharap sa inyo, puro pangako, di ba? Tataasan, etc. Pero sabi mismo po ni Dr. Degrano, ganun din eh. Sa at the end of the day, hindi naman nila ginagawa yung pinapangako nila eh. Well, talaga dapat natin tingnan dahil napakalaki ng stake ko rito dahil ako sponsor po nitong Universal Healthcare Act at ang primary agency to implement is PhilHealth. At kung hindi nila talagang gagampanan yung talagang trabaho nila at yung talagang task nila under the UHC law, ay talagang they are violating the law. Kumbaga, sila po ang primary agency tasked to implement this program. On our end, Manong Ted, para lang doon siguro kalaman ng ating mga nakikinig, doon sa pagdating doon sa controversial na 90 billion na PhilHealth funds na arranged for other priority programs, nagpasa na po tayo ng UHC amendment, no? Kapapasa na po sa Senado, hopefully maipasa rin na po ng Kongreso. In-adjust na po natin yung premium rate contributions at meron na rin pong provision na ipinagbabawal na gamitin po ang pondo ng PhilHealth para po sa ibang purpose. Kumbaga dapat ito for PhilHealth or for health programs lamang. So nilagyan na po natin sa amendment po ito sa batas. Opo. Para po maging maliwanag po ito. Pero Sir JV, kanina po sa aming interview kay Dr. Degrano, sinasabi niya, ang kinakatwiran daw ho ng PhilHealth sa kanila ay yung pong delayed computerization ng kanilang sistema. Tapos na ho ba ang health budget sa inyo? Meron pa ho ba kayong next hearing sa PhilHealth controversy na ito para lang humaris itong issue? If you recall, nung panahon po ni Pangulong Digong, di ba, nagkaroon din po dito ng kontrobersya, right? Kung saan po naman, kung saan may mga false claims, etc. And then that time, delayed rin po yung computerization. So, meron ba kayong ideya dito, kaalaman dito po sa modernization ng system po ng PhilHealth? Bakit daw po may delay? Kasalukuyan, Manong Ted, kasi sabay-sabay ho yung yung budget committee hearing. Committee level pa lang naman, dadali pa sa plenary, pero
yan po ay talagang binusisi po yan sa aking pagkakalala. Kung di nung isang buwan lamang, ginagrill na rin po ang PhilHealth, no, tungkol po rito sa kanilang mga pagkukulang. So, ukol dito sa 90 billion yun, pero syempre lumabas na rin po yung ibang issue. So, masama kayo, Manong Ted, ayan po i-bring up natin. Bakit hindi pwedeng irason nila yung delayed in computerization para hindi makuha yung tamang benepisyo ng ating mga kababayan. Gayong may batas na, no, may UHC law, dapat maalala ng PhilHealth that there is already a Universal Healthcare Act law na dapat ang target ho natin maibaba ang out-of-pocket expense ng bawat Pilipino. Hindi natin trabaho ang mag-ipon ng deposits at ng pondo. Hindi ho tayo bangko. Kailangan ho yan. Ilabas natin para mabigyan ng serbisyo ang lahat ng nangangailangan. Sino po ang senador na sponsor po sa health budget? I think si Senator Pia Cayetano po ang mag-defend po yan. Okay, Apo. sige. Kailan po ang target ninyo ng plenary debates on the budget? Palagay ko pagbalik na po yan, Manong Ted. Siguro itong September kasi, budget committee hearings na ho kami ngayon, ongoing. Magbe-break kami. Siguro pagbalik ng October ay magsisimula na ang plenary debate po. Okay, sige po. So kami po lamang iaasa. Ano po, sabi ko ninyo, you will raise this issue sa DOH budget na kung saan po din itong PhilHealth ay nasa ilalim po, no? Na yung chairman po kasi ng board ay si Dr. Herbosa. Pag-usapan lang yung kanilang computerization sa system para po malaman ang estado nito kasi itong dahilan daw ng PhilHealth nga kung bakit po delayed ang kanilang pagbabayad sa mga ospital. Sige pa, Manong Ted, busisihin po natin. Well, siyempre, yan po ang ginagawa nilang rason. Aside from the computerization, may iba rin kasi issue yung mga hospitals, Manong Ted, no? Tulad nung, alam nyo naman, yung mga false claims at lahat. Pero dapat yung mga clear at malilinis, yung wala namang issue, dapat ay bayaran na po nila. Bago sila mag-declare ng excess funds, dapat ho lahat ng payables, lahat po ng beneficiaries, hospitals, dapat po ito pa-clear muna bago sila mag-declare excess funds, Manong Ted. Opo. Pahabol lang pong tanong si Chacha. Senator JV, ang sarap pakinggan ng mga sinasabi nyo, pero on the ground, hindi po talaga kasi yan ang nangyayari. Yung pong binabanggit nyo kanina na nagkaroon na ng adjustment sa UHC law sa premium rate ng PhilHealth, paano pong adjustment ang ginawa nyo po dyan? Binabaho natin sa Senado ay ngayon po ay 5% na kasi, but because of the pandemic, nangyari po yung pandemya, gusto naman natin makarecover lahat. We are still recovering, no? So, ang aking pumunghay, ibabaan muna ng 4%, pero ang final version sa Senado ay nasa 3.25%. So, pasado po yan. Hopefully sa House, magkaroon din po ng counterpart measure para po pag naipasa po yan, implemented na po by next year, ay pag implemented ay back to 3.25% po ang premium contribution ng PhilHealth. Oo, tama. 3.25% will take effect next year. So mararamdaman na yan ng mga PhilHealth members. Kung mapasa. Kung maipapasa. Hopefully, may pasa ng Kongreso. Pasado na po sa Senado. So inaantay na lang po natin yung counterpart ng Senado, ng Kongreso, kung ano man yung kanila. So hopefully, compromise. Kung hindi man, ay hopefully close to that figure at least hindi na masyadong maging mabigat ito para sa members. Opo, sige po. Salamat na marami sa inyo pong panahon, Senator JV, sir. Ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines. Alright? Ito lang po ay para sa panigo ng mga pribadong ospital kasi sa naging pagdinig po sa budget ng DOH, inaamin mismo ng kalihim ng DOH na sa ilalim po ng kanyang pangangasiwa dito po sa umaabot po sa 87 hospitals, ang utang ng PhilHealth ay 14.8 billion. At mamaya po tutunghayan ko natin to na mas malaliman sa usapin po ng kaya pala din marami pong mga ospital sa gobyerno ang wala ng supplies. Alright? Ngayon, ang tanong natin, magkano na po so far ang utang pa rin ng PhilHealth sa pribadong mga ospital at gaano bang ho ngayong kabilis kung bumilis man ang pagbabayad nila? Sa gitna rin po ng mga balibalita po na kaya po hinuhututan, kaya po kinukubrahan ng pera ng Finance Department ang PhilHealth na pera po ng mga miyembro ay sobra-sobra daw po, nag-aawak-awak daw ang pera ng PhilHealth. Atin pong kausapin si Ginoong si Dr. Jose Rene de Grano. Good morning po, Doctor. Good morning, Ted.
and DJ at sa ating mga nanonood po. Salamat sa panahon. Sa ngayon po ba, as we speak, magkano pa rin po ang utang sa inyong hanay ng PhilHealth? Ang estimate po namin around 6 billion po. So kung tama po yung kanilang ni-report na 20 billion, ang 14 billion sa government at kami po yung mga around 6 billion pa po. Okay, 6 billion. Sir, Dr. De Grano, matagal na po tayo nag-uusap tungkol sa isyong ito. Panahon pa po ni Pangulong Duterte. Meron ho bang pagbabago sa proseso ng pagbabayad po sa inyo? Bumilis-bilis po ba naman ito? So far naman po, yung pong tinatawag natin na current accounts, ibig sabihin po for the past 60 to 120 days, medyo naramdaman po naman namin na bumilis yung pagbabayad nila. Pero yung sinasabi po namin pagkakautang na yan, siguro 2 to 3 years ago na po yan. Yung nga din po, kasi ang sinasabi din po ng mga nasa gobyerno na mga ospital, ang iba ho dito, 2 taon na sinisingil sa PhilHealth. So, yung current kasi, mas maganda nga rin po yan kasi nga ito yung, kumbaga, pinakabago, no, na billing. Oo. Ano ba problema doon sa matagal ng utang sa inyo daw? Ba't di kayo nababayaran? Yan po ang sinasabi namin. Lagi po ang sinasabi nila ay makipag-reconcile kami. So, ang ginagawa naman po namin, nire-refile namin, sinasabi namin kung ano yung kakulangan. At ang sinadjust ko nga po kay President Ledesma, kung wala naman silang makita na pagkakamali o fraudulent claim dyan, di bayaran na kami. Kasi kung meron talaga akong fraud, sabi ko, di kasuhan nyo naman yung mga ospital na sa tingin nyo ay talagang gumagawa ng mali. Kung wala po, bayaran na lang po. So ano po ang sabi sa inyo? Sabi po nila, pagpapatuloy yung negotiation at saka reconciliation, yun nga po, umabot na ng mahigit na 2 taon, 3 taon na po. Meron ako... Sorry po kasi ako po na hindi nasa ospital ho na manggagawa frustrated. Kasi meron din po akong mga kamag-anak at kaibigan ng mga doktor. Opo. At yun din po man ang kumbaga ang inilalambing din sa akin minsan na itong PhilHealth daw pagkabagal magbayad din sa kanila. May mga doktor din po naman na dyan din po umasa, di ba? Opo. Sa hanay po ng inyong mga doktor sa pribadong ospital po ninyo, ganun din ho ba? Meron ba kayong kompetasyon din? Kapag ba sinabi natin na 6 billion ng utang, more or less mga magkano sa mga doktor doon? Siguro po sabihin na natin 30% po doon ay professional fees. Ayun. So ano po ba? Malaki po yun. Billion din po iyon. Ano po? Opo. Sige po. So, yun nga po. Matagal na po ito. Hanggang ngayon, ito ganun pa rin po. Will you suggest anything to make this easier for everybody? Well, yun nga po, dapat po talaga naayos na kaagad yan kung pinagpatuloy po nila yung kanilang pinatawag natin digitalization po para nasa ganun po walang mga natatago diyan kasi ang naisip po namin bakit ayaw nilang bayaran kung talaga naman pwedeng bayaran po yun nga po hindi na sabihin nila hanggang ngayon hindi pa tapos yung kanilang digitalization, yung computerization nila yun po ang ginagawa nilang dahilan po. Computerization nila. Nila po. Opo. Well, opo, kasi nga ang makakasagot lamang din diyan ay sila na hindi naman po din napayag ngayon po sa amin ng panayam, lalo na ang kanilang presidente at CEO. O sige po, so sa ngayon naman po so far, how do you adjust dito po sa inyong operational expenses considering po na malaki-laki rin po ang 6 billion pesos? Paano po ito? Kasi doon sa mga government hospitals, inaamin mismo po ng sekretary ng DOH na nagkakaproblema sa supplies. Kami naman po, yung iba, na nagkaroon po ng problemang ganyan, ang iba po nag-downsize na mga pribadong ospital. Ibig sabihin po, instead na halimbawa, sabihin natin na 90 beds, ginawa nilang 50 beds muna. Nang sa ganun po, pati yung manpower complements, bumaba. Nang sa ganun po, mapagpapatuloy po namin ang serbisyo kahit po hindi kulang ang pondo. Pero nung medyo maayos po ang pagbabayad nila, medyo nakakahabol-habol na naman po tayo. Pero still, yun nga po, malaking halaga din pa po yung pagkakautang na yun.
Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Doktor. And kami po naman tatawag din ngayon dito po sa isang senador tungkol pa rin po sa usapin na ito. Kasi nga, nais po rin namin, at the end of the day po, Doktor, ang gusto nga lang po din natin, maging mabilis po ang pagbabayad para din po meron kayong ginagamit sa inyo pong operasyon. And then, yun po rin mga pasyente kasi, Doktor, di ba sa inyo ho ba? Go ahead. Opo. Sana po talaga kung totoo yung sinasabi nila, na i-increase yung benefits po ng ating mga miyembro, liliit po ang tinatawag nating out-of-pocket expense ng ating mga benepisaryo, ng ating mga miyembro. Right now po, ang out-of-pocket nila 47%. Kung malaki po yung benepisyo nila, baka ma-reduce man lang natin yan. Sa ganun po, hindi sila masyadong nahihirapan na magbayad at maghanap ng pera. Opo. Total ho naman, wala pa itong ating kakausapin na senador. Binanggit niyo po yan na doktor. Sorry, hindi ko rin nga po maintindihan yan. Sa kanila pong press release, ang ganda-ganda ng kanilang ginagawa. Pero sa actual po, parang hindi naman po nararamdaman, lalo na ng pangkaraniwang mga pasyente. Halimbawa, meron po akong kakilala, meron siyang cancer, no? Meron siyang cancer. Ang pinapangalandakan ng gobyerno, ng PhilHealth, sa sakit na ito, mahigit na daw po 1 milyon na maaari makuha na tulong noong cancer patient, no? Breast cancer po ito. Ngayon, pero yung pala, yung injection para doon sa sakit, hindi sinasakop ng PhilHealth. Ang binabayaran lang, kung 100,000 yan, 7,000 lamang. So at the end of the day po, pag nagpentada tayo, yung pinapangako ng PhilHealth sa kanilang mga press release, hindi naman pala totoo. At yung actual lang po na ibabawas, pagkaliit-liit lang, naguguluhan kami doon, doktor eh. Isa pa po yan. Yan po isa parte pa ng ating mga pasyente. Sa parte naman po ng ospital. Halimbawa, sabihin natin po na in-increase nila. Halimbawa lang, halimbawa 300,000, ginawa nila, sabi nila na 1 milyon. Halimbawa, gano'n. Tapos, ang mangyayari po, natatakot din minsan ang mga ospital na gamitin yung talagang magbigay sila ng benefit na 1 milyon. Kasi, halimbawa, ang kanyang nagastos ay 1.2 million. And then, i-apply namin, sige, kasi meron kaming rate na 1 million. So, ibabawas po namin yon. Tapos, pagdating po sa kanila, hindi nila babayaran lahat. Paano na po yun, ang mga ospital? Kaya takot ang mga ospital po na gamitin, kahit sabihin po nila na lumaki ang yung benefits na yan. Nakakatakot po. Kasi baka hindi rin kami bayaran. Palaki po, lalo ng palaki ang nagiging utang nila. Ayun. Oo nga naman. Oo. Sa dyaryo, sa press release, sa patalastas, ang galing. Oo. Sabihin agad nila, okay, nag-increase kami ng 30%. Opo, ganun. Pero ang problema po, sabi ko sa kanila, sige, i-increase po nyo, payag kami dyan. Kahit po 50% as much as possible, 60%. Pero, ang gawin po nyo, bayaran nyo naman kami lagi. Opo. Kung babayaran, huwag na kayong pahirapan. Oo. So, opo. Kasi nga, minsan talagang dina-downgrade po nila yung aming mga claims. Kaya, kawawa naman po ang hospital pag ganun. Oo nga, tsaka yung pag-downgrade na yan, kumbaga, meron, yun pa rin po kahit na anong paliwanag ng PhilHealth, hindi ko maintindihan yung mga panuntunan. So kung meron ka ng klaro na inilatag, no, kung ano ba itong sakop ng gantong uri ng sakit at benepisyo, di ba? Pag nag-claim na yung ospital, bakit biglang nag-iiba na yung mga hinihingi ninyo at hindi na sakop? Ganun ho, di ba? Opo, katulad po ng halimbawa isang sakit. Sasabihin niya, bago i-file yan, kailangan nyo ang CT scan. So okay, pina-CT scan po yan kasi requirement nila. Ngayon, ipa-file namin. Biglang i-return po nila yung claims kasi sabing, kailangan ulitin nyo ang CT scan. Sabi namin, bakit natapos na po yung paggagamot namin. Tapos gusto nyo pang additional gastos po yan at hindi na po namin. Siyempre masisingil sa pasyente yon. Dahil tapos na po mag-file kami ng claim. Opo. Correct. Opo. At saka yung panibagong CT scan procedure na papapuntahin mo yung pasyente. Opo. Oo. Okay. At additional cost po sa kanila yan. At kami naman ay siyempre yung mapepending yung aming claim.
Opo, yes sir. Sige. So ito na po sa amin pong linya si Senador JV. Ano po? Salamat na marami, Doktor. Kami po naliwanagan kahit papaano ng kaunti dito po sa ating problemang ito. Salamat po sir. Mabuhay Salamat po din inyong po. hanap.